Sa mga nagpapagawa po ng bahay dyan, kung kayo po ba yung tatanungin, ano po ba yung gagamitin nyo? Spandrel o cement board? Yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya bago natin simulan to, maligayang pagbati dyan sa mga subscriber ko, saka sa mga viewer na napapadaan. Pati na din po dun sa mga sumasalungat sa mga content natin. Nagpapasalamat na din po ako sa inyo. Kasi syempre, ibig sabihin niya, nag-i-exist pa rin yung channel natin. Kahit na kunti lang yung nanonood. Okay, so tara, pag-usapan natin kung ano yung comparison. I-compare natin yung dalawa. Kasi sinabi mong spandrel, makikita mo to sa mga exterior ceiling, sa mga eaves, lalong-lalo na doon sa mga magagarang bahay. So siguro doon sa mga customer na may mga low cost budget, bakit hindi natin pag-isipan na ganun din yung gagamitin nyo. So siguro nag-aalangan kayo na baka mahal kumpara sa cement board. Sabihin natin yung spandrel, tutumbukin na natin. Huwag na natin tayong magpaligoy-ligoy pa. Yung spandrel kasi, sa unang tingin makikita mo na baka mahal. So magkano nga ba yung presyo ng spandrel? Bibigyan ko kayo ng ideya para huwag kayong malito kung ano yung gagamitin nyo sa bahay nyo. Okay, sa point 4 po, yun na lang muna yung pagbasehan natin kasi yun naman yung kalimitan ginagamit sa mga residential. Point 4. Pero dun nga malalaki na yung budget, yung makakapal na. So yung point 4 po, pumapatak yan sa 42 to 45 per linear meter. So kung halimbawa yung orderin nyo yung haba ng panel 1 meter, so nasa, halimbawa sabihin natin 45 po yan, 1 meter ang bawat isa. So sa span na 1 meter, papasok yan 10 kasi 4 inches po yan eh. Meron niyang mas malalapad, pero para sa akin hindi kasi nababagay yan sa sa residential. Mas magandang tignan yung 4 inches lang. So depende po yan sa inyo kung ano yung meron naman yung brochure, saka syempre hihingi kayo ng sample. So kayo na lang mag-determine kung alin yung magugustuhan nyo. So dito 0.4 muna tayo na 4 inches. So sa 1 meter nga na span, papasok yan 10. So ibig sabihin yan 45 times 10, 450. Sabihin na nating 500 yung per square meter nya. Kasi meron pa yung accessories yung end molding. Kumpara naman sa cement board, yung presyo ng cement board depende sa brand. So gagamit tayo dito ng yung maganda yung brand, Hardeflex. So sa Hardeflex po, nasa 400 plus yan. Sabihin na natin 450 yung bawat piraso. So sa 450, di-divide mo siya sa 2.98 yung area yan ng cement board, yung isang piraso 2.98, di-divide mo sa 450. So magkano yan? Papatak yan sa 151. Sabi natin 150 per square meter. 150 per square meter nung Hardeflex kumpara sa
500 per square meter nung spandrel. So okay, sa materials lang po yan, ha. Disregard muna natin yung frame, yung framing nung pagkakabitan. So 450 ay 500 sa spandrel, 150 sa cement board, sa Hardiplex. Pero wala pa dyan yung pintura, kasi yung spandrel pre-painted na eh. So isama natin yung pintura. Magkano ba yung pintura? Yung labor pa lang yan 150 per square meter. So dadagdag mo 150 doon sa 150 presyo ng cement board. So nasa 300 na yan yung sa labor, saka yung materialis mismo na cement board. Dadagdag mo pa yung pintura, yung pangmasilya. Sabihin natin dagdag natin na 100, mapatak na yan sa 400. Isipin natin na mas mura pa din yung cement board, okay? Kaso nga lang sa patagalan, sa yung tinatawag na long term na basihan, ito po yung mangyayari sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Yan po yung magiging itsura ng cement board pagka lumipas na yung yan nga 3 o hanggang 5 taon. Ganyan na po yan. Parang nagkakaroon siya ng mga latak, lalo na pag pinasok yan ng tubig, kung merong mga leak. Pero kung wala naman, ganyan pa din yung magiging itsura niyan. Ayan po. So kumpara doon sa spandrel, yung spandrel kasi kahit punas-punas lang, nami-maintain niya yung pagka makintab niya. Although siyempre sa katagalan din kumukupas din yan, pero hindi po ganito yung itsura niyan. So kung ako po yung tatanungin, doon po talaga ako sa spandrel. Kahit merong kamahalan, pero hindi naman po grabe. So kung ikukumpara mo talaga dito yung Hardiplex sa spandrel, sa unang pananaw, practically masasabi mo na mas mura pa rin yung Hardiplex. Pero sa ito nga, sa long term use, may isip mo na mas maganda at mura yung spandrel, kasi sa pagpintura pa lang doon sa Hardiplex, malamang mga 2 beses ka sa 10 taon, 2 o 3. So dito kahit 10 taon, maganda pa yung dating nito, kaya mababawasan yung maintenance mo, yung magagastos mo. Siguro naman ngayon nagkaroon na kayo ng ideya kung ano yung gagamitin nyo doon sa exterior ceiling na ipapagawa nyo. So pwede kayong mamili kung Hardiplex o spandrel. Nasa sa inyo pa rin yung decision yan sa bandang huli. Pero para sa akin po, mas maganda na yung spandrel kasi less maintenance. Maganda pa yung pagkakapintura. Yun nga, napag-usapan natin na ganun yung maintenance niya. So sana nakapagbigay tayo ng kahit kunting ideya para sa inyo. Okay, salamat po.